Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa tulay ng Jones? Sa lugar na ito, ang paglubog ng araw ay hindi lang simbolo ng pagtatapos ng araw, kundi ng simula ng isang misteryosong gabi. Makikilala natin si Clarissa, isang babae na tila hindi apektado ng kaguluhan sa paligid, at si Raymond na may daladalang bigat na hindi maipaliwanag. Sa tulay na ito, sa ilalim ng madilim na langit, magsisimula ang isang kwento ng pagtalon, pagkawala, at mga espiritong hindi matahimik. Tara na at alamin natin ang kanilang sekreto. Sa paglubog ng araw, ang tulay ng Jones ay tahimik na nagmamasid sa pagmamadali ng mga tao pauwi. Ang ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tindero sa paligid ay parang musika na hindi pinapansin ni Clarissa, na nakatayo sa gitna ng tulay, nakatanaw sa malamlam na tubig ng Ilog Pasig. Tila ba siya ay isang rebulto na hindi matitinag ng kahit anong gulo sa paligid. Lumapit si Raymond kay Clarissa na may bigat sa kanyang mga hakbang at nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. May kakaibang aura siyang daladala na hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Para bang may kakaibang enerhiya siyang bitbit na nagpapabigat sa hangin sa paligid nila. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, ibinuhos ni Raymond ang kanyang mga salubin kay Clarissa. Ang kanyang boses ay nanginginig at sa bawat salita ay bumibigat ang kanyang paghinga. Pagod na ako, sabi ni Raymond. Hindi ko na kaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at desperasyon. Tila estatwa si Clarissa, walang galaw at walang emosyon sa kanyang mukha habang nakikinig kay Raymond. Ang kanyang mga mata ay walang kurap habang pinagmamasdan ng lalaking naglalahad ng kanyang pinakamadilim na damdamin. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, walang kibot, walang reaksyon. Sa isang iglap, tumalon si Raymond mula sa tulay ng Jones. Ang kanyang katawan ay tila lumutang saglit sa ere bago tuluyang bumagsak sa madilim na tubig ng ilog. Parang slow motion ang lahat at ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang plash ng tubig. Hindi kumilos si Clarissa, hindi tumili o tumawag ng tulong. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng emosyon, kahit na ang kanyang mga mata ay saksi sa isang nakakagimbal na pangyayari. Walang luha, walang sigaw, parang wala lang sa kanya ang nangyari. Ang paligid ay tila huminto sa paggalaw, ang ingay ng Maynila ay naglaho, at naiwan si Clarissa na mag-isa sa tulay, nakatitig sa kawalan kung saan nawala si Raymond. Sa gitna ng katahimikan, may tanong na unti-unting bumubuo sa isip ng bawat isa. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng babaeng ito na tila hindi apektado ng trahedya? Ngunit habang ang dilim ay lalong bumabalot sa paligid, isang bagong yugto ang mag-uumpisa na lalong magpapakaba sa ating mga puso. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kakaibang kaganapang ito? Sa malamlam na liwanag ng flashlight, marahang inilatag ni Officer Marlon ang kanyang mga gamit sa makalumang mesa ng tulay ng Jones. Ang kanyang mga mata, matalim at mapanuri, ay agad na sumuri sa paligid. Hinahanap ang mga pahiwatig na maaaring magbigay linaw sa naganap na trahedya. Ang bawat sulok at anino ay hindi nakaligtas sa kanyang matatalas na mata. Nang matanaw niya si Clarissa, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang kalmado sa mukha ng babae. "Miss, pwede ba kitang matanong?" ani Officer Marlon habang inililista ang mga detalye sa kanyang notebook. Dito na inilahad ni Clarissa ang kanyang nasaksihan, ang pagtalon ni Raymond. Ngunit paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya kilala ang lalaki. "Hindi ko siya kilala, sir. Nagkataon lang na nandito ako," sabi ni Clarissa na may di maipaliwanag na kahinahunan. Kahit may gumugulo sa isip ni Officer Marlon, hindi niya mahagilap ang anumang butas sa kwento ni Clarissa. Ang kanyang mga tanong ay lalong tumatalim,
umaasang makakakuha siya ng kahit isang salita na magpapabago sa takbo ng investigasyon. Ngunit tila ba isang pader ang kanyang kaharap, hindi maigupo ng kanyang mga tanong ang pananahimik ni Clarissa. Anong misteryo ang bumabalot kay Clarissa? Ang kanyang katahimikan ba ay isang maskara ng isang mas malalim na lihim? Sa presinto, ang kapaligiran ay ibang-iba sa ingay at gulo ng tulay. Ang mga ilaw ay parang mga matang nakamasid at ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga taong may kanya-kanyang kwento. Dito, sa harap ng isang luma at gasgas na mesa, muling kinuwestiyon ni Officer Marlon si Clarissa. Alam ko may hindi ka sinasabi, Miss Clarissa. Ano ang koneksyon mo kay Raymond? Tanong ni Officer Marlon. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit kahit anong pilit niya, nanatiling kalmado si Clarissa. Wala sir, nagkataon lang talaga. Paulit-ulit niyang sagot, hindi nagpapatinag sa mga matatalim na tanong. Habang tumatagal, lalong nagiging misteryoso ang katauhan ni Clarissa. Para siyang isang libro na sarado, hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon o reaksyon. Ang kanyang mga sagot ay pare-pareho, walang binibigay na bagong impormasyon, walang ibang sinasabi kundi ang kanyang nauna ng pahayag. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang mga tanong. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Officer Marlon para mabuksan ang mga pahinang sarado ng misteryosong babae na ito? Habang nakatitig si Clarissa sa mga ebidensyang inilatag ni Officer Marlon, parang may kakaibang bigat ang bawat piraso ng papel at larawan sa harap niya. Ito ba talaga si Raymond? Tanong ni Officer Marlon. Inaasahan ang sagot na mag-uugnay sa misteryo. Ang Raymond na nakilala ko iba siya. Hindi siya yung nasa sulat at litrato, maring sagot ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay tila nanunuri sa bawat detalye ng ebidensya. Tila ba may ibang mundo siyang nakikita sa likod ng mga imahe at salita. Sa isang mapanuring tono, may pahiwatig na binitawan si Clarissa na lalong nagpalalim sa misteryo. Hindi lang si Raymond ang maaaring nawala dahil sa tulay na yan, sabi niya, na parang may alam siya na hindi pa nahahalata ng iba. Nakuha ni Officer Marlon ang ibig sabihin ni Clarissa at agad niyang naramdaman na kailangan niyang palawakin ang kanyang paghahanap. Ano nga ba ang mga lihim na tinatago ng tulay na ito? At sa isang iglap, parang bula na naglaho si Clarissa. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta, walang naiwang pahiwatig. Si Officer Marlon, puno ng determinasyon, ay nagpatuloy sa kanyang paghahanap at sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang isang lumang artikulo sa pahayagan. Ang larawan ni Clarissa na nakapaskil doon ay nagdala ng isang nakakagimbal na katotohanan. Ang nakaraan ay unti-unting nagpakita ng tunay na kwento. Ang espiritu ni Clarissa na matagal nang patay ay naghihintay lang pala sa tulay, sa lugar kung saan siya nasawi dahil sa isang aksidenteng kinasangkutan ni Raymond. Ang lahat ng ito ay nagugnay sa mapait na katapusan ng kanilang mga tadhana. Sa huli, sa ilalim ng tulay ng Jones, natagpuan ang katawan ni Clarissa. Nakahimlay, tila ba naghihintay sa pagbabalik ng isang puso na may daladalang pagsisisi. Ang pagtalon ni Raymond ay hindi lang basta pagtaka sa buhay, kundi isang paghingi ng kapatawaran sa isang kaluluwang hindi na niya maibabalik sa mundo ng mga buhay. Ano nga ba ang kapayapaang hinahanap ni Clarissa at matatagpuan pa kaya ito sa gitna ng mga alingaong gown ng tulay? Sa huli mga ka-creepy, natutunan natin na ang bawat kaluluway may hinahanap na kapayapaan kahit sa kabila ng kamatayan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload, mga ka-creepy. At bago ko kayo iwan, tandaan, sa bawat tulay na inyong tatawirin, mag-ingat,
Baka may kaluluwang nakamasid at kasama ninyo sa inyong paglalakbay. Hanggang sa muli, mag-iingat ka. Baka ikaw na ang susunod na kwento.